Nagsimula ang kwento ng magising si Noah isang araw sa katawan ng isang maharlika. Sa una, parang astig, hanggang makita niya ang sarili niyang status screen. Ipinanganak siya bilang ika-13 prinsipe ng imperial na pamilyang maharlika, at tila sabik ang emperador na makita ang kanyang pinakabagong anak. Matapos malaman na ang pinakamataas na affinity ni Noah sa mahika ay tubig, bigla na lang nagpa siya ang emperador na ibigay sa kanya ang lupain ng Shelby Alria, isang teritoryong tinitirhan ng maraming miyembro ng Water Clan, bilang regalo sa kanyang unang kaarawan, at sa mismong sandaling sinabi iyon, may kakaibang bagay na biglang lumitaw sa tabi ng kanyang E-rank na water magic. Ilang sandali pa, hiniling ng emperador na makita ang stats ni Noah, at doon na nagsimulang pagpawisan si Noah, dahil sa mga numero niya, pakiramdam niya'y diretso siyang itatapon sa basurahan ng palasyo. Pero nang lumitaw ang status screen, biglang nagulat ang lahat. Ang water stat niya ay tumalon mula sa kaawa-awang E-rank hanggang sa makinang na double rank. Ang lahat ng iba pa ay nanatiling nasa pinakailalim, F-rank. Ngunit wala nang may pakialam doon. Isang literal na sanggol ang nakapagtala ng pinakamataas na water affinity na nakita nila sa buong kasaysayan. At sapat na iyon para agad magustuhan ng emperador si Noah. Napag-alaman na ang dahilan kung bakit biglang lumakas ang water magic ni Noah ay dahil sa lupain na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Ngunit kakaiba, sa kanyang pribadong status screen, nakalagay pa rin ito bilang E+S. Samantala, ang iba pa niyang nadagdag ang stats ay galing umano sa kanyang mga katulong, kahit wala siyang ideya kung bakit. Ang malinaw lang, habang mas marami siyang servants, mas lalo siyang lumalakas. Tungkol naman sa kanyang level, nananatili pa rin ito sa level 1, pero wala itong limitasyon. Kaya't panahon na lang ang hinihintay bago niya tuluyang masira ang sistema. Sa ngayon, isa pa rin siyang mahina, ngunit may napakalaking potensyal. Habang nag-aalmusal, pumasok ang isa sa kanyang mga katulong na si Evelyn at ipinaalam sa kanya na dumating na ang kanyang mga kapatid. At hindi basta-basta, kundi ang una at ika-4 na prinsipe. Sa teorya, mukhang mabuti ang pagbisita ng mga kapatid. Ngunit matapos ang 6 na taon sa mundong ito, alam na ni Noah na ang dalawang ito ay nasa royal level, kaya kailangan niyang mag-ingat. Pumunta siya sa lounge at sinalubong sila gamit ang karaniwang formalidad. Ngunit biglang inanunsyo ng unang prinsipe, si Albert, na may dala raw siyang regalo para kay Noah. Ipinapasok ito ng kanyang alipin, at sa sandaling makita ni Noah ang espada, nanlamig ang kanyang dugo. Isang sinumpang sandata iyon, at kitang-kita niya ang mga pinahihirapang kaluluwang umiikot dito. At alam na alam ni Albert na may sumpa ang espadang iyon. Ngunit nagkunwari itong isang simpleng kabutihang loob lamang. At dahil siya ang tagapagmana ng korona, wala ring magawa si Noah kundi tanggapin ang regalo. Buong alam niya na balang araw, babalik ito upang saktan siya ng husto. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng espada at dahan-daang itinaas ito, habang kalmadong ipinapaliwanag ni Albert na isa itong water attribute magic sword, at mahigit 120 kabalyero na ang namatay sa tangkang gamitin ito. Sa impormasyong iyon, nanlamig ang gulugad ni Noah at agad niyang niluwagan ang pagkakahawak. Ngunit sumingit ang ika-4 na prinsipe na si Henry, at sinabing wala raw siyang dapat ipag-alala. Ayon sa kanya, lahat ng hindi karapat-dapat sa espada ay agad namamatay sa sandaling mahawakan ito. Kaya kung mamamatay si Noah, nangyari na sana iyon. Ang tanging dahilan kung bakit tila ligtas siya ay marahil dahil sa kanyang double S rank na water affinity. At oo, medyo nakakaaliw ngang malaman na hindi siya mamamatay, pero galit pa rin si Noah. Dahil ginamit lang siya ni Albert na parang eksperimento para subukan ang isang teorya. Hindi niya iyon masabi ng lantaran, kaya pinanatili na lang niya ang kanyang kalmado at hinintay na umalis si Albert para sa wakas ay makapagpahinga. Maya-maya, habang naglalakad siya sa koridor kasama ang kanyang katulong na si Zoe, napansin ni Noah na may kakaiba. Wala na ang dati nitong kalmadong mukha at halatang balisa siya. Tinanong niya kung may problema, ngunit ipinagwalang bahala iyon ni Zoe at sinabing ayaw niyang idamay si Noah sa kanyang mga alalahanin. Ngunit hindi siya naniwala, kaya mariin niya itong inutusan na magsabi ng totoo. Sa huli, umamin si Zoe. Kailangan daw niyang mag-leave para asikasuhin ang isang emergency sa pamilya. Nang tanungin kung ano iyon, ipinaliwanag niyang binaha ang kanilang bayan at tuluyang nawasak ang sakahan ng kanyang ina. Dahil dito, wala nang paraan ang kanyang ina para suportahan ang sarili. Naghahanap si Zoe ng paraan para kumita ng pera ng mabilis, at ang tanging opsyon na inialok sa kanya ay ang magtrabaho sa Red Light District. Iyon ang balak niyang gawin sa kanyang leave, ngunit agad iyong pinutol ni Noah. Walang kahit anong posibilidad na hahayaan niya itong mangyari. Sa halip, sinabi niya kay Zoe na bibigyan na lang niya ng trabaho ang kanyang ina. Nagkataon ding naghahanap siya ng isang rear gate closer, at dahil may mga taong nagre-rekomende sa kanya, kikita ang kanyang ina ng 10 rene kada buwan. Napatitig si Zoe sa gulat at tinanong kung seryoso ba siya, dahil napakalaki ng 10 rene kumpara sa karaniwang sahod, at ni hindi pa niya naririnig ang trabahong iyon. Ang totoo, inimbento lang iyon ni Noah sa mismong sandaling iyon. At wala rin naman siyang pakialam, dahil pera niya iyon at gagamitin niya kung paano niya gusto. Dagdag pa niya,
May bakanteng bahay siya sa labas ng bayan kung saan pwedeng tumira ang kanyang ina, walang upa. Simula pa lang ay naging tapat na sa kanya si Zoe, kaya hinding-hindi niya hahayaang itapon nito ang sarili sa ganoong klase ng buhay dahil lang sa isang trahedya. Ngunit pagdating sa sakunang iyon, may isa pa siyang kailangang asikasuhin. Tinawag niya ang kanyang butler na si Dylan at nagbigay ng malinaw na utos, bilhin ang lahat ng lupang naapektuhan ng baha na kaya nilang makuha. Nabigla sina Dylan at Zoe sa narinig nila. Ngunit kalmadong ipinaliwanag ni Noah ang kanyang dahilan. Sa mga panahong tulad nito, laging may mga buwiter, mga manlilinlang na sinasamantala ang mga taong nawalan na ng lahat, kaya nais niyang masiguro ang mga lupa bago pa masakmal ng mga ganid ang mga ito. Naiwang walang masabi si Dylan, na manghana ang isang 6 na taong gulang ay kayang mag-isip ng ganito kalayo. Masyado nang matala si Noah para sa kanyang edad, at bagamat hindi alam ni Dylan, maraming natutunan si Noah sa kanyang nakaraang buhay tungkol sa ganitong uri ng pagsasamantala. Siyempre, hindi niya yun pwedeng sabihin, kaya nagpatuloy na lang siya na parang wala lang. Buong suportado si Dylan sa pagbili ng mga lupa, ngunit may isang malaking problema, ang gastos. Tinatayang aabot ito sa humigit kumulang 700,000 rene, halos mapasinghap si Zoe sa narinig na halaga, at naiintindihan iyon ni Noah, hindi na iyon basta-bastang barya. Para sa konteksto, ang karaniwang nasa hustong gulang sa kabisera ay kumikita ng humigit kumulang 120 rene kada taon, sapat para buhayin ang pamilya, magkaroon ng sariling bahay, at kumain ng maayos. Mas mayaman kaysa sa karaniwan ang lupain ni Noah, pero kahit ganoon, nasa 500,000 rene lang ang hawak niyang pera. Ibig sabihin, kulang pa siya ng 200,000 rene. Dahil halos wala na siyang ibang pagpipilian, napilitan si Noah na isaalang-alang ang pagbebenta ng lupain na ibinigay sa kanya, ang teritoryo ng magnanakaw na ipinagkaloob ng emperador noong siya'y ipinanganak. Agad itong tinutulan ni Dylan. Ang lupang iyon ay direktang galing sa imperial na pamilya. Ang pagbebenta nito ng walang pahintulot ay hindi lang minamasama, isa itong krimen. Alam ni Noah ang panganib at ang maaaring kahinatnan, ngunit handa pa rin siyang ituloy ito. Kung parurusahan siya ng kanyang ama, tatanggapin niya. Aayusin na lang niya iyon sa tamang panahon. Kinabukasan ng umaga, habang naghahanda si Noah at ang kanyang mga tauhan na pumunta sa lugar ng sakuna, may dumating na hindi inaasahang bisita, ang ika-4 na prinsipe na si Henry. Hindi tulad ni Albert na parang walking migraine, si Henry ay maayos kausap. Kapag nakasama mo siya, makikita mong totoo ang kanyang malasakit. Dumating siya upang kamustahin si Noah at babalaan siya tungkol sa sinumpang espada. Ayon sa kanya, may sariling kalooban ang sandatang iyon. Kahit immune si Noah sa sumpa, hindi susunod ang espada hanggat hindi siya kinikilala bilang tunay na amo nito. Tumimo sa isip ni Noah ang impormasyong iyon, at pinahalagahan niya si Henry dahil hindi ito tulad ng iba. Hindi nagtagal, tumulak si Noah patungo sa nayon ng Duso. Ngunit pagdating niya roon, mas malala pa ito kaysa sa kanyang inaasahan. Ang tawaging, pinsala ng baha, ay kulang na paglalarawan. Para bang naglaban sina Poseidon at Cottos dito at iniwang wasak ang lugar, buong bahagi ng nayon ay nagkalasog-lasog. Sa isang tingin pa lang, alam na ni Noah na malamang ay nawala ang karamihan sa mga opisyal na dokumento ng mga tao sa gitna ng kaguluhan. Kaya inutusan niya si Dylan na dumiretso sa lokal na tanggapan ng gobyerno at kumuha ng pinakamaraming kopya ng mga tala hanggat maaari para mapadali ang pagbili ng mga lupa. Habang inaasikaso ni Dylan ang papeles, nagpasya si Noah na libutin mismo ang nayon upang makita ang kalagayan ng mga nakaligtas. Sinubukan siyang pigilan ni Zoe, sinasabing hindi trabaho ng isang prinsipe ang ganitong pag-iinspeksyon. Ngunit walang pakialam si Noah. Diretso niyang sinabi na pupunta siya, gusto man niya o hindi. Pwede siyang sumama o manatili sa karwahe hanggang sa bumalik siya. Wala nang magawa si Zoe kundi sumunod. At habang sinusuri nila ang nayon, napatunayang kasing lala ng inaasahan ang sitwasyon. Lubos na nawasak ang mga pananim, walang pagkain, walang kita, at walang tsansang makaligtas sa buong taon ng walang tulong. Maya-maya, tumunog ang isang kampana at nagsimulang magtipon ang mga tao sa dating liwasan ng bayan. Inisip ni Zoe na oras na ito ng pamamahagi ng pagkain, dahil karaniwang nagpapadala ang imperyo ng tulong sa mga lugar na nasalanta ng sakuna. Natuwa si Noah na kahit papaano, may mga bahagi pa rin ng sistema na gumagana. Kaya sumama siya sa pila para kumain. Ngunit sa unang subo pa lang, naglaho agad ang kanyang magandang loob. Napakasama ng pagkain, para bang mas gourmet pa ang street food kumpara sa kalamidad na ito. Ang sabaw ay parang tubig na mapait, at halatang kalahating bulok ang mga gulay. Narinig ng isang taga-baryo ang pagrereklamo ni Noah at, hindi alam kung sino siya, inakalang isa lang din siyang biktima ng baha. Sinabi ng lalaki na palaging ganyan ang lasa ng pagkain, at kahit magreklamo sila, walang nagbabago. Walang pakialam ang mga nagluluto sa kalinisan o kaligtasan ng pagkain,
Kung ano ang meron, isinasalang na lang sa kaldero. Biglang naputol ang ingay ng isang malakas na anunsyo, may inspeksyong isinasagawa. Tinanong ni Noah si Zoe kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag niyang naroon ang lokal na opisyal ng gobyerno na si Lord Gerald upang suriin ang kalidad ng pagkain. Lumapit si Gerald sa kaldero ng kain na hinalang nilaga, sinulyapan ito, at inisip na basura nga. Ngunit dahil hindi naman siya ang kakain, wala siyang pakialam. Kalmado pa niyang inutusan ang kusinero na maghanda ng disenteng pagkain para sa kanya sa mansyon. Tumango ang kusinero habang nakangiti, halatang kasabwat. Ngunit hindi ito palalampasin ni Noah. Humakbang siya pasulong at hinarap si Gerald. Tinanong kung basura ba ang ipinapakain sa mga taga-baryo dahil sinisipsip nito ang pondo para sa pagkain. Inakalang isa lamang si Noah na hamak na mahirap, kaya hindi na nagkunwari si Gerald. Tahasan niyang inamin ang pandarambong at tinuwanan pa ito, dahil sa isip niya, walang magagawa ang isang walang kapangyarihang tao. Ang marinigang hambog na opisyal na nagyayabang tungkol sa pagnanakaw mula sa mga biktima ng baha ay nagpaapoy sa galit ni Noah. Sa tindi ng kanyang puot, gumalaw ang sinumpang espada na nasa loob ng karwahe, tila tumutugon sa kanyang damdamin. Sa wakas, naina si Gerald sa patuloy na pagsasalita ng batang hindi niya kilala. Bunot espada siyang lumapit, buo ang balak na patahimikin si Noah, habang buhay. Ngunit bago pa man siya makapagbuelo, biglang sumabog palabas mula sa lagayan nito ang Leviathan sword at lumipad diretso sa tabi ni Noah. Pinakilos ng kanyang matibay na loob at matinding paninindigan sa katarungan, kinilala siya ng espada bilang tunay nitong may-ari, at ngayong napili na siya ng espada, hindi na nagatubili si Noah. Sa isang malinis at mabilis na hampas, pinugutan niya ng ulo si Geralt bilang parusa sa pagnanakaw ng pondo para sa ayuda at sa pagbabante sa isang prinsipe ng kaharian. Hindi nagtagal, dumating sa lugar si Lord Rowan, ang nakatataas kay Geralt. May mga gwardyang sumugod at sinubukang kumbansihin siya na arestuhin si Noah dahil sa pagpatay kay Geralt. Ngunit sa sandaling makita ni Rowan si Noah, agad niyang nakilala kung sino ang kaharap niya. Walang pag-aatubili, lumuhad siya upang magbigay galang sa ika-13 prinsipe. Sinabi ni Noah na kailangan nilang magkaroon ng seryosong pag-uusap tungkol sa mga nangyayari sa lugar na iyon. Tapos na ang parusa kay Geralt, ngunit ang iba pang mga kasabwat na tumulong sa pagnanakaw ay naroon pa rin. Inaasahan ni Noah na lilinisin ni Rowan ang lahat ng iyon. Bilang huling utos niya sa ngayon, sinabi ni Noah, siguraduhing makakain ng maayos ang mga tao. Makaraan ang araw na iyon, matapos bilhin ni Noah ang buong nayon, nakarating ang balita kay Albert tungkol sa nangyari. Malinaw ang mensahe, nasa alanganing sitwasyon si Rowan dahil hinayaan niyang maghari-harian si Geralt ng ganoon katagal. Tunay siyang nagulat na nagawa ni Noah na gamitin ang Leviathan sword ng walang anumang masamang epekto. Ngunit sa halip na mag-alala, ngumiti siya. Maaaring nalampasan ng kanyang nakababatang kapatid ang pagsubok na ito, ngunit malinaw na may mas marami pang pagsubok na naghihintay sa kanya sa hinaharap. Kasabay nito, ipinatawag si Noah sa isang pagpupulong kasama ang kanyang ama. Pumasok siya roon na handang mapag-alitan dahil sa pagbenta ng lupain ng imperyo para lamang bilhin ang isang binahang nayon. Ngunit ikinagulat niya ng pasalamatan siya ng emperador sa halip. Kung hindi raw kumilos si Noah, mas malala pa sana ang sinapit ng mga tao roon. Doon napagtanto ng emperador na hindi pangkaraniwang prinsipe si Noah, may kakayahan siya. Kaya hiniling niya kay Noah na patuloy gamitin ang kanyang lakas para sa ikabubuti ng imperyo, at masayang tinanggap ito ni Noah nang walang pag-aalinlangan. Ito ang katapusan ng episode 1.